Simula nang mabuksan ang agos ng mga anomalya sa DPWH, bumuhos din ang katakot-takot na ulat mula sa mga netizens at karaniwang mamamayan na nagmamatsyag sa mga substandard at ghost projects sa iba't ibang dako ng bansa. Kasabay ng bugso ng puot ng taong bayan laban sa iba't ibang personalidad na di umano ay sangkot sa pangsasamantala sa kaba ng bayan, ang halos nag-iisang sigaw ng lahat, dapat may managot at dapat ay may makulong. Nagkakaroon ng investigasyon sa kasalukuyan patungkol sa mga DPWH projects na pinondohan ng bilyong-bilyong piso ng gobyerno. Pera na nagmula sa mga taxpayers, mga simpleng mamamayan na araw-araw kumakayod upang mapakain ang kanilang mga pamilya. Nagmula sa mga taong lumalaban ng patas. Subalit sa mga lumalabas na mga balita sa kasalukuyan, lumalabas na malaking porsyento ng budget para sa mga proyektong ito ay napunta lamang sa bulsa ng mga mapanglamang at nasa posisyon. Ang iba pa nga ay napunta lamang sa kasino. Ayon kay Senator Ping Lacson, "Justice must catch up to these people because enough is enough." Sa kasalukuyang investigasyon, bukod sa mag-asawang Diskaya, naging napakaingay din ng 5 pangalan na tatalakayin natin sa videong ito at kung paano nagsisimula ang korupsyon sa DPWH. Binansagan ang mga lalaking ito bilang BGC Boys, hindi Bonifacio Global Center, kundi Bulacan Group of Contractors. Ang mga taong ito ang pasimuno sa korupsyon sa DPWH. Samahan niyo ako at ating kilalanin ang ilan sa mga pangalan na kasalukuyang nasasangkot sa matinding korupsyon sa gobyerno. Ang una sa listahan ay ang pinuno ng grupo, si Henry Alcantara na siyang DPWH OIC Assistant Regional Director ng Region 4A at dating District Engineer ng Bulacan. Sa mga pasugalan, nagtatago ito sa pangalan na Joseph Castro. Sumunod naman ay ang kanang kamay ni Alcantara na si Bryce Erickson Hernandez na siyang OIC District Engineer ng Bulacan 1st District. Sa mga pasugalan, nagtatago ito sa pangalang Marvin de Guzman. Sunod sa listahan ay si JP D. Mendoza na siyang Assistant District Engineer. Kilala rin sa tawag na PJ Castro Asuncion sa tuwing magsusugal. Pang-apat sa listahan ay si RJ Dumasig na isa sa mga DPWH engineer. May alias na Sandro Bernardo Park sa mga pasugalan. Ang panghuli naman sa listahan ay si Edric San Diego na nagpapanggap naman bilang isang contractor. Si Henry Alcantara ay graduate ng kursong engineering sa University of Santo Tomas. Nagsimula siya bilang isang job order employee sa DPWH noong 1994. Nagsimula siya sa mababang posisyon, simula Laborer 1 to Laborer 2 hanggang na-promote bilang Engineer 1. Taong 2019, na-designate si Alcantara bilang Officer in Charge o OIC District Engineer ng Bulacan's First DEO nang noon ay DPWH Chief at ngayon ay Senator Mark Villar. June 2025, binanggit din ni Alcantara na napromote siya bilang OIC Assistant Regional Director ng DPWH Region 4A. Ang dati naman niyang posisyon na Assistant District Engineer ay napunta sa kanyang bata na si Bryce Hernandez. Si Henry Alcantara ang nagsacertify ng completion ng mga nasabing ghost projects. Wala nang inspeksyon na nagaganap dahil ayon kay Alcantara, malaki ang tiwala niya sa kanyang mga tao. Sapat din naman di umano ang mga dokumentasyon na naipasa sa kanya na nagpapatunay na tapos na ang proyekto, kaya tuloy-tuloy na ang pagpirma. Ang team na tinutukoy ni Alcantara obviously ay ang mga lalaking kasama niya sa paglustay ng pondo para sa mga proyekto. Nalink din si Alcantara sa 55 million Riverwall project ng SYMS Construction Trading sa Baliwag na nadiskubre ni President Bongbong Marcos. Si Alcantara din ang nag-aproba sa isa pang ghost project ng St. Timothy Construction Company na pagmamay-ari naman ng sikat at pinag-uusapan din ngayon na si Sara Rowena Diskaya at ng Wawaw Builders.
Sa pangalawang second house hearing, tumanggi si Alcantara na pirmahan ang waiver na magpapahintulot sa house na silipin ang kanyang bank account at phone records. Sa hearing na ito, inamin din ni Alcantara na siya ang tumatayong implementor. Siya ang tao na nakikipag-usap sa mga politiko upang i-discuss ang kanilang sistema. Ayon naman sa mga taong personal na kakilala ni Alcantara, madali di umano itong lapitan. Sa katunayan, nagpatayo pa ito ng 2 gusali sa Bulacan at nagbigay din ito ng isang fire truck at isang ambulansya sa kanilang lugar. Si Bryce Hernandez naman ay nagtapos ng pag-aaral sa De La Salle University at nakapasa sa Civil Engineering Licensure Exam noong 2008. Sa Senate hearing, sinampal ng kahirapan ang buong sambayanan sa mga mamahaling gamit na pagmamay-ari ni Bryce Hernandez. Naging palaisipan sa lahat ang lifestyle na ito ng BGC Boys dahil ang totoo ay nasa 70,000 lamang naman ang sweldo ni Hernandez bilang district engineer. Sa Senate hearing, ilang ulit na nagsinungaling si Bryce sa mga senador, kaya't na-cite in contempt ito. Si Hernandez din ang nagdawit sa mga senador na si Jinggoy Estrada at Joel Villanueva sa korupsyon sa flood control project sa Bulacan. Ayon kay Bryce, malaki din ang nakubra ng 2 senador sa hatian. Binanggit din ni Hernandez na ang babaeng si Sally Santos na siyang nagmamay-ari ng SYMS Construction ang nagdadala ng box-box na pera na naglalaman ng milyong-milyon sa kanilang opisina. Mga box ng piatos at pansit canton. Hindi katulad ng kanyang boss na si Alcantara, pumayag si Hernandez na pumirma ng waiver na nagbibigay ng permiso sa otoridad na silipin ang kanyang bank accounts at phone records. Si JP Mendoza naman ay nagmula sa Malolos City. Siya ang nag-take over sa dating posisyon ni Hernandez na Assistant District Engineer of the Bulacan 1st DEO noong June 2025. Bago ang nasabing promotion, si Mendoza ang Construction Chief Engineer ng bayan. Sa hearing, inamin ni Mendoza na siya ang kumuha ng larawan ng pag-uusap ni Alcantara at Senator Jinggoy Estrada sa Viber noong 2023. Kumpirmasyon na may koneksyon talaga ang dalawa. Ayon kay Mendoza, bago pa siya humarap sa Senate hearing, nakatanggap siya ng isang mensahe mula sa isang hitman at pinagtatangkaan nito ang kanyang buhay. Si RJ Dumasig naman ang siyang pinakabatang engineer sa grupo. Nakuha niya ang kanyang license noong 2016. Nagtapos siya ng pag-aaral sa Bulacan State University at siyang Engineer 2 ng Bulacan 1st District. Ayon din sa mga impormasyon, nagpapanggap si Dumasig na isang kontraktor mula sa SYMS Trading Corporation gamit ang alias na Sandro Bernardo Park. Ayon sa testimonya ni Dumasig, pinilit di umano siya ni Mendoza na pirmahan ang katibayan na tapos na ang mga nasabing proyekto kahit na hindi pa naman tapos ang trabaho. Ang mga lalaking ito ay mga empleyado ng gobyerno. Kumikita lamang ng kulang-kulang 100,000 piso sa isang buwan. Ngunit makikita sa kanilang mga larawan at social media na nakasuot na mga mamahaling relo at nagmamay-ari ng magagarang sasakyan. Si Henry Alcantara ay makikita na nakasuot ng isang Patek Philippe Nautilus na relo na nagkakahalaga ng mahigit 11 milyong piso. Si Bryce Hernandez naman ay nakasuot ng isang Audemars Piguet Royal Oak Offshore Chronograph Watch na nagkakahalaga ng mahigit 2 milyon. Makikita din ang mga lalaking ito sa mga normal na araw na nakasuot ng mga luxury brands. Naiulat din na si Bryce Hernandez ay nagmamay-ari ng isang napakamahal na sasakyan, isang 2023 Lamborghini Urus Performante na nagkakahalaga ng 29 million pesos. Ang tanong ay paano nila nagagawang makabili ng mga bagay na ito na tanging ultra-rich lamang ang kayang makabili, gayong isa lamang silang regular na empleyado ng gobyerno. Sa halip na tapusin ang mga flood control projects, mas inuna pa nilang buuin ang kanilang mga alias sa mga kasino. Lantaran at walang pakundangan ang pagnanakaw at paglustay sa kaba ng bayan. Ayon sa mga dokumento na nakalap mula sa PAGCOR, talaga namang nakakalula ang pera na naipatalo ng BGC Boys na ito sa pagsusugal. 950 million in gross losses
base sa official at validated record sa 13 kasino sa Metro Manila, Cebu at Pampanga. Base din sa datos, si Bryce Erickson Hernandez ay nakapagpatalo ng 436 million sa sugal. Si JP Mendoza naman ay nakapagpatalo ng 419 million. Ang former district engineer naman na si Henry Alcantara ay nakapagpatalo ng mahigit 36 million sa ilalim ng kanyang pangalan na Joseph Castro Villegas. Ang mga nagpapanggap naman na contractor na si RJ Dumasig ay nakapagpatalo ng mahigit 16 million pesos at si Edric San Diego naman ay nakapagpatalo ng mahigit 42 million pesos. Ayon sa mga ulat, ang budget na naialat sa flood control projects ay tumataginting na 625.8 billion para sa Pilipinas. At ang 70 billion ng perang ito ay napunta sa mga flood control projects sa Bulacan. Ang perang ito ang pinaghati-hatian ng mga buwaya sa gobyerno. Kanya-kanyang diskarte kung paano kukubra mula sa perang sana ay pampagawa ng infrastruktura upang mapabuti at mapaalwan ang buhay ng mga mamamayan. Halos 40% lamang ng budget ang napupunta sa pondo ng flood control at ang natitirang 60% ay napupunta na sa bulsa ng mga kawatan. Kaya't napakaraming mga substandard projects at karamihan ay halos hindi na nasisimulan ang proyekto. 6% ng 60% ng pondo ay napupunta sa tinatawag na parking fee o passing through. Ito ang pera para sa royalty na napupunta sa mga politiko na may kontrol ng distrito kung saan gagawin ang proyekto. 25% naman ay napupunta sa funder o project proponent na isa ding politiko. Babawasin pa dito ang allowable contractor's profit na nasa 8 to 10%. Ang mga district engineers naman di umano ay humihingi ng 8 to 10% na kubra. Ang 2% naman ay mapupunta sa District Engineering Office. 5 to 6% naman para sa miyembro ng Bids and Awards Committee at 1% sa Commission on Audit. Ang hatian naman sa mga BGC boys ay 20% kay Hernandez at Paul Duya, samantalang 40% naman ang napupunta sa boss nilang si Alcantara. Akala yata ng mga BGC boys ay maaari silang manatiling incognito o mga multo dahil nakakapagtago sila sa anino ng ibang pangalan. Ngunit unti-unti nang nauungkat ang walang habas nilang paglustay sa kaba ng bayan. Base sa mga datos, may mga panalo din naman sa sugal ang mga BGC boys. Ayon sa isang sugalan sa Pasay, August 2023 hanggang April 4, 2024, si Henry Alcantara ay nanalo ng 4.7 million. Si Bryce Hernandez naman ay nanalo ng 189 million pesos. Si JP Mendoza ay nanalo ng 320 million pesos. Si RJ Dumasig naman ay nanalo ng 7.3 million at si Edric San Diego ay nanalo ng 11.7 million pesos. Halos 110 million in total ang kanilang napanalunan. Ngunit kung susumahin, wala pa sa kalahati ang nabawi nilang pera sa sugal kesa sa kanilang naipatalo. Ang naging malaking tanong ay sinuwerte nga ba ang mga ito o baka naman money laundering ang nangyari? Na maaaring pineke lamang nila ang kanilang pagkapanalo upang maideklara na panalo ang perang kanilang nadugas mula sa mga proyekto. May mga datos din na nailabas na regular na ginagawa ng BGC boys na magpapalit ng chips into cash. Una ay magpapapalit muna sila ng cash into chips at pag natalo ng kaunti, pupunta na sila sa cashier para mag-cash out at ideklara ang chips na hawak nila na panalo. Base din sa mga records ng mga pasugalan na kapag chips to cash si Henry Alcantara ng mahigit 1 bilyong piso mula 2023 hanggang 2025. Si Bryce Hernandez naman ay nakapag-cash to chips ng 1.3 billion pesos. Si JP De Guzman naman ay halos nasa 280 milyon ang naipapalit sa pasugalan. Katulad ng nabanggit kanina, gumagamit ang mga BGC boys ng fake na lisensya at peking identity tuwing magsusugal. Dahil dito, hinabol din sila ng LTO at nagsampa ng reklamo for alleged violation of Article 172 of the Revised Penal Code or the falsification of documents.
Kasalukuyan pa ring umaandar ang investigasyon at nakatelevise at live na napapanood ng buong bansa kung paanong nagtuturuan ang mga taong sangkot sa nakawan. Kanya-kanyang pagmamalinis na wala silang kinalaman sa mga perang nawawala. Ngunit sa dami ng mga dokumentong nakalap ng mga otoridad, malinaw na malaki ang pananagutan ng mga lalaking ito hindi lamang sa gobyerno, higit sa lahat sa taong bayan. Ayon kay Senator Ping Lacson, ang kanilang layunin ay hindi lamang maparusahan ang may mga sala, kundi magkaroon din ng sistema sa gobyerno upang matuldukan ang ganitong kalakaran. Ang pag-amyenda sa RA 4566 na inaamyendahan ng PD No. 1746 o Contractors License Law upang gawing permanente at ganap ang pagbabawal sa blacklisted contractors na napatunayang may ghost at substandard projects ng mas mabigat na parusa para sa conflict of interest. Isinuhestyon din ng butihing senador ang pag-amyenda upang taasan ang parusa sa conflict of interest, lalo na sa mga opisyal ng gobyerno na sabay ding kumikilos bilang mga contractors, alinsunod sa RA 6713, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Official and Employees. Idinagdag din ng senador ang mga inisyatiba para sa transparency sa budget process at accountability measures sa pagpaplano at pagbabudget ng infrastructure projects. Na kung walang detailed architectural and engineering design, hindi dapat pondohan ang proyekto. Dapat ding i-publish ng DPWH ang DAED, Program of Works at Detailed Unit Price Analysis. Mahaba-haba pa ang tatakbuhin ng mga kasong ito bago makita ng taong bayan kung meron ba talagang mapananagot sa mga kasong ito. Ngunit kasabay din ang paglilitis, nagtipon-tipon ang mga tao sa Luneta noong September 21 upang muling isigaw ang espiritu ng 1986 People Power Revolution. Baha sa Luneta, aksyon laban sa korupsyon ang hiyaw ng sambayanan. Nagtipon-tipon ang halos 30,000 na tao upang ilabas ang kanilang galit at hinanakit sa gobyerno, upang lantarang isigaw ang maduming kalakarang ito na ang pasimuno pa ay mga taong inilagay natin mismo sa pwesto. Dumagsa sa Luneta ang mga civil society groups, mga labor unions, mga religious networks at mga simpleng mamamayan na nagbubuwis sa bansa sa pag-asang bubuti ang Pilipinas. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita natin ang mga pagnanakaw na nangyayari sa gobyerno. Subalit parang wala namang nangyayari. Ang iba pang ang napatunayan na nagkasala matapos ang ilang taong pananahimik ay nakakabalik pa rin sa pwesto. Paulit-ulit na senaryo na parabang hindi na tayo natuto. Nasa bulsa ng mga taong ito ang pawis ng mga magsasaka. Nasa mesa nila ang gutom ng mahihirap na pamilya. Nasa palasyo nila ang luha ng mga manggagawa at nasa mga luho nila ang kinabukasan ng bansa. Ngunit sa bawat pagnanakaw na nagaganap sa kaba ng bayan, lumalakas ang sigaw ng sambayanan. Managot kayo, mga traidor ng bayan. Panagutin ang dapat panagutin. Sa puntong ito, hindi natakot ang mga tao na magtanong, na magmatsyag. Humihingi sila ng kasagutan. Sigaw ng lahat, hustisya para sa mahihirap at ipakulong lahat ng magnanakaw. Sigaw ng mga kabataan, bayan ang unahin, korupsyon ay sugpuin. Ngunit ano po sa inyong palagay? Meron kayang mananagot? At kung meron man, ito nga ba ang tao na dapat managot? O baka naman fallback lamang ang mangyayari at ligtas pa rin ang ugat ng korupsyon? Isa pang malaking tanong ay kung maibabalik pa ang ninakaw na pera sa kaba ng bayan. Kung interesting po ang kasong ito para sa inyo, please leave a comment and share your thoughts sa comment section below. Please click on the subscribe button and notification bell as well para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and see you on the next one.